Magsitayo po ang lahat. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Diba Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, hingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang banal niyang pangalan at ang maluwalhati niyang krus. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, mapagpakumbaba nating aminin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at ilingin natin sa Panginoon na tayo'y Kanyang kaawaan at patawarin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kapayapaan sa mga taong minaroon kanina. Tinupuri ka namin, pinaramat ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, inasasalamatan. Dahil sa dakilang aming pauwiran,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat na mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya, lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa iyo, Panginoon, at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Dadapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos. Nagsisi ang karamihat, sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon paman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya, hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao siya at namuhay na isang alipin.
ng maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umaakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Happy Fiesta po sa ating lahat. Siyempre, hindi lang po pagdiriwang ito dito sa lugar natin sa Quiapo o dito sa ating sa Manila, kundi ang pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Nazareno ay buong bansa nagdiriwang ngayon sa lahat ng simbahan at maging sa iba't ibang dako ng bansa. Kaya sinashout out din natin yung mga deboto natin sa yung mga Sydney, Australia, UAE, Canada, Singapore, saan pa bang bansa? Hong Kong, yan sa Europe, at maging sa Milan, Italy,
ay nagdiriwang din at yung iba pa na nakalimutan ko po. Kaya marami, ang pagdiriwang natin ito ay pagdiriwang ng buong Pilipino dahil kung saan may deboto ng Nazareno, mayroong kapistahan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya batiin ulit ang mga katabi ng Happy Fiesta. Kapag fiesta, siyempre nakatuon ito sa ating pagpapasalamat sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, hindi lang sa araw na ito, kundi sa buong taon at nagsasama-sama tayo bilang iisang tinig, isang deboto sa poong Jesus Nazareno. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Ulit, mahal ka ng Diyos. Yeah. Isa yan sa sinasariwa natin sa tuwing nagtitipon tayo. Bagamat sabi ko nga, no, araw-araw ipinaparamdam ng Diyos yan sa atin, ipinaparating ng Diyos yan sa atin kung gaano tayo kamahal. Kaya nga, kung pagmamasdan nyo po ulit, no, napakaganda ng ating ayos sa altar. At ang nakasentro ay ang pag-ibig. Dahil ang poong Jesus Nazareno ang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At sa tuwing nakikita natin yan, hindi mo dapat kalimutan na mahal ka ng Diyos at hindi mo dapat kalimutan na may nagmamahal sa iyo. Mahal ka ng Diyos ngani. Kasi minsan, kinakalimutan natin dahil nakatuon tayo sa pag-ibig lang ng tao. Na pag minsan, akala natin ay walang nagmamahal sa akin. Kaya mag-i-emote ka na naman, magdadrama ka na naman. Kasi hindi ka minahal ng asawa mo, hindi ka minahal ng anak mo, okay lang yan. Ang importante ikaw, mahal ka ng Diyos at ang pagmamahal ng Diyos na yan ang magtutulak sa iyo para magmahal. Sabihin niyo nga ulit, mahal ako ng Diyos. Sa taong ito, pinagninilayan natin yung tema na dapat siyang tumaas, dapat tayo ay bumaba. Itinataas at tayo ay binababa. Kailangan makita din natin yung katayuan natin, yung status natin sa buhay. Hindi tayo kapantay ng Diyos. Hindi tayo higit sa Diyos. Tayo ay tao lamang at ang Diyos ang atin pong tinitingala. Ang Diyos ang ating sinasamba, hindi ang tao, lalong-lalo hindi ang ating mga sarili. Kaya habang naglalakbay po ang traslasyon, habang naglalakbay ang imahen, sabi po nila, kakababa lang po ng Ayala Bridge. No? Ayala Bridge. At kaya nga, lagi natin pinapaalala sa mga deboto, nakakailang innovation na rin tayo. Kasi gusto natin ipaalala na ang araw na ito, hindi ito para makilala tayo, hindi ito para makita ang pangapagmumukha natin, kundi para maiparating natin sa mga tao na ito, ang poong Nazareno, ang tanda ng pag-ibig ng Diyos. Pero pinagninilayan ko pa po, ano pa ba ang pwede nating mapagnilayan sa imahe ng Nazareno? Tingnan nyo nga po ulit ang imahe ng Nazareno. Anong forma yan? Anong forma? Uy, sabi ko na, hindi pa kayo nagmamahal eh. Ilang taon na kayong deboto, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin ginagawa yung imahe ng Nazareno. Sige, i-refresh ko kayo, ha? Di ba? Yung imahe ng Nazareno, sasabihin yan, kadalasan yan, mga lalaki. Di ba gaganyan yan? Will you marry me? Di ba? Pag ang isang lalaki, nagpapahayag ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagmamahal, di ba, luluhod yan para iparating na gusto kitang mahalin, gusto kitang paglingkuran, gusto kitang, kumbaga, no, sabi nga, gusto kitang sambahin.
Sino dito yung may mga kasamang jowa? Mga kasamang mga jowa. Kaya pala, ang lulungkot ng buhay niyo, wala kayong mga jowa. No? Sa mga kalalakihan dito, sana naman ma-inspire din kayo. Magpakasal na kayo, utang na loob. Nakakailang taon na tayong debosyon, pero hindi ka pa lumuluhod para ialay mo ang iyong sarili. Di ba? Binibigay ang iyong sarili. Ikaw ang aking paglilingkuran. Iaalay ko ang aking sakripisyo. Iaalay ko ang aking buong buo sa iyo. Tanggapin mo lang ako. At yan ang ginagawa ng Nazareno sa atin. Di ba? Lumuluhod lagi ang Nazareno at inaalok ang kanyang pag-ibig. Mahal kita at mamahalin kita kahit ano paman o ano man na nagawa mo. Mahal kita palagi. Gusto kitang maging palagi ko. Palagi. Di ba? Kaya ang daming na kukuha, di ba? Lumalapit, isa na tayo doon. Isa ka na doon na masulyapan mo ang imahe ng Nazareno, ang naramdaman mo pagmamahal, hindi himala. Ang naramdaman mo pagmamahal. Na yun ang kailangan mo. Pagmamahal. Kasi kapag ang isang tao may pagmamahal sa kanyang puso, kahit gaano kabigat ang krus, kahit gaano kabigat ang problema, kakayanin. Pero 'di ba pag ang tao sumuko ng magmahal, ayoko na. 'Di ba? Binibitawan. Kasama diyan pagbitaw sa responsibilidad, pagbitaw sa iyong mga dapat gawin. Kasi ayoko na. Kaya nga ipagpasa ng krus, 'di ba? Sabihin niyo nga ulit, mahal ako ng Diyos. Yan. Pero kung sasabihin ninyo, okay, nakakapagod, Father nakakapagod. Naintindihan naman ng Diyos yan. Kaya ang pangalawang, pag makikita mo yung imahe ng Nazareno, di ba? O, bukod dun sa mag-aalok ka ng pag-ibig, di ba? O, ang isa dyan ay, sige, subukan niyo po. Kayong mga nakaupo lang po, no? Tayo nga kayo. Tayo. Sige, tayo kayo. Yan. Tapos, luhod kayo, luhod. Anong pakiramdam? Pahinga, di ba? Sige po na kayo. Ginigising ko lang kayo, no? Makatulog na yung iba. Pero di ba, ang imahe ng Nazareno, mabigat kasi, di ba? Mabigat. Masakit nga sa balikat yan eh. Kaya nga kahit yung mga mamamasa natin, di ba, no, sa pagsubukan yung sumama, kapag aakyat yan, nakakapagod yun, tatapakan ka, o kung ano man. Pagkatapos nun, uupo yan, mapapahinga. Ang imahe ng Nazareno, kaya rin tayo nandito, di ba? Wala ngang pasok eh. Dineclare na rin ng presidente, walang pasok. Kasi yung pagluhod ay isang uri ng biyaya ng pahinga. Sabihin niya nga ulit sa katabi ninyo, magpahinga ka. Di ba? Pahinga lang naman eh, pahinga. Napapahinga ang Nazareno. Ba't nanatili ba siyang nakaluhod? Di ba tumayo? Hanggang doon sa Kalbaryo, hanggang ipako siya sa krus. Nagpahinga. Kaya huwag mo rin pagkaitan ang iyong sarili ng pahinga. Kaya kayo madalas pumupunta dito, 'di ba? Sa dami ng responsibilidad, sa dami ng problema ninyo sa bahay, sa pamilya, sa trabaho, pag pumupunta ka dito, 'di ba nagpapahinga lang tayo ng kaunti. Gaya ngayon, mamaya pagkatapos ito, babalik kayo ulit. Kung ano man ang trabaho ninyo, ano man ang gawain ninyo sa bahay, gagawin niyo ulit yan. Kasi magandang napapahinga at humihinto para mapaalalahanan tayo na baka ang taas-taas na ng tingin ko sa sarili ko. Baka ang yabang-yabang ko na. Baka ang pride-pride na. Dapat nga, di ba, ibinababa yung pride.
Yung maganda rin, pinapaalala natin, pinaparating natin, no? Maraming mga tao ang believe sa kanilang sarili, ang taas ng tingin sa sarili. Marami dyan, mga politiko. Yeah. Bata pa ako, nandiyan dyan na. Kasi naniniwala sila, kami ang tagapagligtas ng bansang Pilipinas. O, tinan mo, hanggang ngayon, nandiyan dyan pa. Ayaw pa nga magpalit eh. Yung iba, kinamamatayan na lang. Pero alam nyo, ang katawan natin, kusang bumababa din. Tingnan nyo yung mga senior natin dito sa paligid. Dati straight body kayo, no? Ang taas ng tingin, ha? Yabang-yabang nyo, ha? Ayaw nyo magpahinga ng trabaho, ha? Kaya kahit oras sa Diyos, ayaw nyong ibigay, ha? Kasi gusto kong kumita. Unti-unti, di ba? Kumukuba na siya. Ganyan. O hanggang siya, ganyan na, di ba? Kaya hinay-hinay. Di ba? Hinay-hinay. Hindi madamot ang Diyos at hindi tayo pinagdadamutan ng Diyos. Kaya wag mo din pagdamutan ng iyong sarili ng tamang pahinga. At diyan, mas malalaman mo kung tama pa ba ang aking pagmamahal? Tama pa ba yung aking ibinibigay? O baka sumusuko na rin ako. Ulitin ko po ha, kahit kailan, hindi tayo sinusukuan ng Diyos at kahit kailan, hindi niya tayo aalisan ng pagkakataon na mahalin din natin siya. Pero isang malinaw, mahalin mo man o hindi ang Diyos, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, ninibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating idulog ngayon ang ating mga panalangin, at sa bawat panalangin ang ating itutugon, maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ang iyong anak, si Kristong kataas-taasang pari, ay patuloy na niluluwalhati ka. Italaga mo ang simbahan sa kabanalan at pagsunod upang maging liwanag ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ipinagkaloob mo sa amin ang iyong anak na si Jesus na nagpapakumbaba hanggang sa kamatayan ng krus. Gawin kaming maamo at mababang loob upang tunay kaming magmahal at maglingkod sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Nilikha mo ang tao sa iyong wangis at larawan. Tulungan kaming kilalanin ang ngalan at larawan ng iyong anak sa aming kapwa upang maghari ang paggalang, katarungan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sugat ng iyong pinakamamahal na anak, kami ay pinaghilom, makita nawa sa mga may sakit, sa banal na krus ang kagalingan, kalakasan at kapanatagan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa muling pagkabuhay ng iyong anak, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga yumaunawa ay patawarin sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin ang ating mga kahilingan kasama ang mga taong nagpapadasal sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsipo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay, sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hatid sa pagkabuhay sa kalawalatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Panalangin ng pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong. Makamtanawa nila ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga dasalan at mga imahin. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Happy Fiesta po sa inyong lahat.